Ako si Lino at kasama ko ang matalik kong kaibigang si Carla. Sa aming murang edad, ang kagubatan sa likod ng aming bahay ang naging aming paboritong tambayan. Ang mga puno, ang mga ibon, at ang malamig na hangin ay tila may sariling kwento na palaging nagbibigay ng comfort sa amin. Pero isang araw, may kakaibang nangyari na lubos na nagbago sa pananaw namin sa lugar na ito. Isang umaga habang kami ay naglalakad sa loob ng kagubatan, napansin namin ang kakaibang kinang mula sa isang bahagi ng lupa. Parang may tinatawag kami at hindi namin maiwasang lumapit. Doon namin natagpuan ang isang kakaibang bunga na naiiba sa lahat ng nakita namin dati. Ang kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang amoy nito ay tila may halong misteryo at pangako. Carla, tingnan mo, sabi ko habang tinuturo ang bunga. Ano kaya ito? Hindi rin makapaniwala si Carla sa nakita namin. Lino, parang may kakaibang kapangyarihan ng bunga na ito, sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Sa kabila ng kaba, hinawakan namin ang bunga. Biglang bumigat ang paligid at naramdaman namin ang kakaibang pakiramdam, parang may nagbago sa kagubatan. Ang mga ibon ay biglang tumahimik at ang hangin ay tila nagkaroon ng ibang amoy. Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang takot na tila bumalot sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang kagubatan na dati naming kinagigiliwan ay nagiging banta sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman namin ang pangako ng bunga. Parang may sinasabi ito na dapat naming gawin. Ang takot ay napalitan ng kuryosidad at ang aming pagkakaibigan ay naging mas matibay sa harap ng panganib. Baka dapat nating ibalik ito sa lugar kung saan natin ito nahanap, sabi ni Carla, ngunit ako ay nagdalawang isip. Sa tingin ko, dapat nating alamin kung ano talaga ang bunga na ito, sagot ko, puno ng determinasyon. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng isang puno. Biglang nagpakita ang isang matandang lalaki na tila galing sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang tinig ay mistulang may babala. Ang bunga na yan ay hindi basta-basta, sabi niya. Ito ay magdadala sa inyo sa isang landas na puno ng pagsubok. Nagulat kami sa kanyang presensya, ngunit may parte sa amin na alam na siya ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang tinig ay may halong awa at pangamba at alam namin na may mahalaga siyang sasabihin. Bakit po? Ano ang bunga na ito? Tanong ni Carla, puno ng kaba. Hindi lahat ng ganda ay mabuti, sagot ng matanda. Ang bunga na yan ay may kapangyarihan, pero may kapalit. Kayo ang magpapasya kung paano ito gagamitin. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa amin ng misteryo at sa mga oras na iyon, alam namin na ang aming desisyon ay magbabago, hindi lang sa aming buhay, kundi sa buong kagubatan. Ngunit bago kami makapag-isip ng susunod na hakbang, bigla siyang nawala, parang bula sa hangin. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at kaba. Ano ang gagawin namin? Paano namin haharapin ang pagsubok na dala ng bunga ng kagubatan? At sa mga oras na iyon, ang aming pagkakaibigan ay susubukin. Ang aming tapang ay haharap sa hamon at ang aming tadhana ay magbabago. Sa unang bahagi ng aming kuwento, ako at si Lila ay natutunan naming pahalagahan ang mga bunga ng kagubatan sa pamamagitan ng aming mga simpleng paglalakbay sa loob nito. Binuksan ng kalikasan ang aming mga mata sa kagandahan ng mga puno, halaman, at iba pang mga nilalang na naninirahan doon. Sa aming pagnanais na mas mapalalim ang aming kaalaman, nagpasya kaming maglaan pa ng mas maraming oras sa aming munting proyekto. Isang araw, habang kami ay nakaupo sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, napag-usapan namin ni Lila ang isang ideya na biglang pumasok sa aking isip. Paano kung magtanim tayo ng sarili nating mga pudla? Tanong ko sa kanya. Hindi lang tayo nag-aaral, kundi aktwal tayong tumutulong sa kagubatan.
Kitang-kita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Oo, pero saan tayo magsisimula? Tanong ni Lila, puno ng kasabikan. Sa aming mga bulsa, mayroon kaming ilang buto ng iba't ibang prutas na nakolekta mula sa aming mga paglalakbay. Hindi namin alam kung paano ito eksaktong gagawin, ngunit ang aming determinasyon ay mas matimbang kaysa sa aming mga pag-aalinlangan. Ginugol namin ang mga sumunod na linggo sa pag-aaral tungkol sa pagtatanim. Nagbasa kami ng mga aklat sa lokal na aklatan, humingi ng payo mula sa mga mas nakakaalam, at kahit nagpatulong pa sa mga guro namin sa paaralan. Unti-unti, nagkaroon kami ng sapat na kaalaman upang simulan ang aming proyekto. Pinili namin ang isang lugar sa gilid ng kagubatan na tila perpekto para sa aming mga punla. Habang itinatayo namin ang maliliit na kama para sa aming mga tanim, naramdaman ko ang lalim ng aming pagkakaibigan ni Lila. Ang bawat hakbang, bawat pawis at bawat ngiti ay nagpatibay sa aming samahan. Alam namin na ang aming munting proyekto ay hindi lang para sa kalikasan, kundi para rin sa aming pagkakaibigan. Isang araw, habang abala kami sa aming gawain, biglang may lumapit sa amin na isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng lumang sombrero at tila may dalang sako. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya, tila may pag-aalinlangan. Hindi namin alam kung siya'y isang bantay ng kagubatan o isang karaniwang tagalakad lamang. Nag-aalaga po kami ng punla, sagot ni Lila ng may ngiti. Gusto po naming makatulong sa kagubatan. Ngumiti ang matandang lalaki. Alam ba ninyo ang kwento ng bunga ng kagubatan? Tanong niya sa amin, habang binubuksan ang sako at ipinakita ang mga lumang aklat na tila puno ng mga kwento. Hindi pa namin naririnig iyon, kaya't naging interesado kami. Sinimulan niyang ikuwento ang alamat ng isang mahiwagang puno na nasa pinakaloob ng kagubatan. Sinasabing ang bunga nito ay may kapangyarihan na magbigay ng bagong buhay sa mga nagtatangkang alagaan ito. Subalit, sinubukan na ng maraming tao na hanapin ito, ngunit walang nagtagumpay. Para sa akin, tila kwentong bayan lamang ito, isang bagay na naglalayon upang magbigay inspirasyon sa mga tao na pahalagahan ang kalikasan. Ngunit habang patuloy na nagkukwento ang matanda, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanyang mga salita. Parang may tumatawag sa akin mula sa loob ng kagubatan. Si Lila ay tila naramdaman din ito sapagkat nagkatinginan kami at nagkaintindihan kahit walang salitang binitiwan. Kung gusto ninyo, maaari ko kayong gabayan sa inyong paglalakbay. Alok ng matanda. Tila hindi namin siya kilala, ngunit may tiwala kaming naramdaman mula sa kanya. Ito na ba ang aming susunod na hakbang? Ang paglalakbay na ito ba ang magdadala sa amin sa tunay na kahulugan ng aming proyekto? Habang papalubog ang araw, kami ni Lila ay nagdesisyon. Sige po, sabi namin sa matanda. Subukan po natin. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata ay parang may lihim na hindi namin mawari. Handa na ba kayo sa mga pagsubok na maaaring dumating? Tanong niya. Sagot namin, oo po, para sa kalikasan, para sa aming pagkakaibigan. At sa gabing iyon, habang bumabalik kami sa aming tahanan, naramdaman ko ang kakaibang kilig sa dibdib. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa loob ng kagubatan? Ang aming proyekto ba ay nagbukas ng mas malalim pang misyon? Isa itong tanong na magdadala sa amin sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at hindi inaasahang karanasan. Sa paglipas ng mga araw, natutunan namin ni Lila ang mga mahika ng kagubatan. Isang umaga, habang naglalakad kami patungo sa paborito naming bahagi ng gubat, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno na dati puno ng berdeng dahon ay tila ba mas naging makulay. Ang kanilang mga dahon ay naging kulay ginto at pilak. Sa ilalim ng kanilang lilim ay nagkalat ang kakaibang mga bunga, mga prutas na di pa namin nakikita. Luis, tingnan mo ito.
Bulong ni Lila habang dinampot ang isang kulay lilang prutas mula sa lupa. Ang prutas ay kasing laki ng isang kamay at tila kumikinang sa sinag ng araw. Tila ba may mahika ito? Napangiti ako sa kanyang pagkamangha. Parang tayo lang ang nakakaalam ng lugar na ito, sagot ko, sabay dampot ng isa pang prutas na kulay asul. Sa tingin mo ba dapat na natin itong tikman? Nagkatinginan kami, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Sa aming mga pag-aaral sa kagubatan, natutunan namin na maraming mga halaman ang may natatanging katangian. Ang ilan ay nakapagpapagaling, ang ilan ay delikado. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang aming kuryosidad ay nanaig. Dahan-dahan naming tinikman ang maliliit na bahagi ng prutas, ang tamis nito ay tila ba sumasayaw sa aming mga dila. Habang patuloy na nag-e-eksperimento, napansin namin ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aming mga katawan. Parang mas naging maliwanag ang aming pananaw, mas naging matalas ang aming pandinig, at parang mas ramdam namin ang tibok ng kagubatan. Lahat ng bagay ay tila naging mas buhay, mas makulay. Luis, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Lila, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Parang may koneksyon tayo sa kagubatan. Tumango ako, nararamdaman ang parehong pakiramdam. Oo, parang bahagi tayo ng isang mas malawak na siklo. Sa mga sumunod na araw, mas marami pa kaming natuklasang bunga ng kagubatan. Bawat isa ay may kakaibang lasa at epekto. Sa bawat tikim ay nararamdaman namin ang pagyakap ng kalikasan. Ang aming mga araw ay naging puno ng pag-aaral at pagtuklas, at ang kagubatan ay naging aming silid-aralan. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng mga bituin, napansin namin ang isang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila ba nag-aalangan, ang kanilang mga dahon ay biglang kumikislap ng kakaibang liwanag. Sa gitna ng kagubatan, may isang bahagi na tila ba pumipintig ng mas malakas kaysa dati. Nararamdaman mo ba iyon, Lila? Tanong ko habang ang malamig na hangin ay dumampi sa aking balat. Oo, parang may nagbabago, tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Dapat ba nating suriin? Sa kabila ng aming takot, nagpasya kaming sundan ang kakaibang enerhiya. Ang aming mga hakbang ay nagdala sa amin sa isang malinaw na bahagi ng kagubatan, kung saan nakita namin ang isang malaking puno, mas matanda at mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang puno sa paligid. Ang bark nito ay tila ba nagkukwento ng maraming taon ng kasaysayan. Luis, tingnan mo ito, wika ni Lila, sabay turo sa isang bahagi ng puno na may ukit na tila isang sinaunang simbolo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Habang pinag-aaralan namin ang simbolo, biglang may narinig kaming bulong, hindi mula sa hangin, kundi mula sa lupa mismo. Isang boses na tila ba nagmumula sa pinakaloob ng kagubatan. Mga batang taga-pangalaga, nagkatitigan kami ni Lila. Ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok. Ang boses ay tila ba nag-uudyok sa amin na magsaliksik pa. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, pero parang may misyon tayo, sagot ko. Puno ng pag-aalinlangan ngunit may halong pananabik. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumiwanag ang paligid at mula sa puno ay may lumitaw na isang imahe, isang larawan ng kagubatan na puno ng buhay. Ngunit sa gilid nito ay may nakakalat na mga aninong tila nagbabanta. Ang larawan ay nagbigay sa amin ng babala na ang aming natuklasang bunga ng kagubatan ay may kapangyarihang protektahan ang kalikasan, ngunit kailangan itong gamitin ng tama. Luis, sa palagay mo ba, tayo ang tinutukoy ng boses? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pananabik. Oo, at tila ba may mas malalim na dahilan kung bakit tayo narito, sagot ko. Kailangan nating alamin ang buong kwento nito.
Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon sa aming susunod na hakbang, biglang may narinig kaming mga yabag mula sa likuran. Ang mga anino mula sa larawan ay tila ba bumangon mula sa lupa, papalapit sa aming kinaroroonan. Sa gitna ng kagubatan, kaming naiwan na nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. At sa paglapit ng mga anino, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang paglalakbay na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, handa kaming harapin ang anumang hamon para sa kalikasan. Sa gitna ng aming paglalakbay sa kagubatan, ako at si Lila ay natutong hindi lamang mag-alaga ng mga bunga ng kalikasan, kundi pati na rin ang pangalagaan ng aming pagkakaibigan. Sa bawat pag-usad ng araw, unti-unti naming natutunan ang mga lihim ng kagubatan. Ang mga ugat ng puno ay parang mga daliri na humahawak sa lupa. Ang mga dahon ay tila mga palad na sumasalo sa ulan at ang mga bunga ay parang mga kayamanan na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Isang umaga, habang nakaupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng narara, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon na karaniwang maingay sa umaga ay tila naglaho at ang hangin ay parang huminto sa pag-agos. Lila, parang may kakaiba sa paligid, sabi ko habang sinubukan kong pakinggan ang tahimik na kagubatan. Oo nga, Mateo, parang may ibang pakiramdam ang kagubatan ngayon, sagot ni Lila habang nakatingin sa mga puno na tila may sinasabi sa amin. Nagdesisyon kaming maglakad-lakad at magmasid sa paligid. Sa paglalakad namin, nakita namin ang ilang puno na may mga sugat sa katawan. Ang mga sugat ay tila mga marka ng chainsaw at ang lupa sa paligid ay punong-puno ng mga natumbang sanga at dahon. Mateo, may nangyayari dito sa kagubatan, bulong ni Lila habang nakaramdam kami ng kaba sa aming mga puso. Habang patuloy kami sa aming paglalakbay, narinig namin ang ingay ng makina na humahating sa katahimikan ng kagubatan. Dahan-dahan kaming lumapit at nakita namin ang ilang tao na abala sa pagputol ng mga puno. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila hindi nila alintana ang pinsala na ginagawa nila sa kalikasan. Mateo, kailangan natin silang kausapin, sabi ni Lila, puno ng tapang sa kabila ng takot na aming nararamdaman. Lumapit kami sa mga tagaputol ng puno at sinubukan naming ipaliwanag ang kahalagahan ng kagubatan, hindi lamang para sa mga hayop, kundi pati na rin sa tao. Ang kagubatan ay tahanan ng maraming nilalang, ang bawat puno ay mahalaga, sabi ko habang sinusubukan kong iparating ang aming mensahe sa kanila. Ngunit tila bingi ang mga tao sa aming mga sinasabi. Isa sa kanila ay tumawa at nagsabi, "Mga bata, hindi ninyo naiintindihan. Kailangan namin ito para sa kabuhayan." Ang kanilang mga salita ay parang mga sibat na tumama sa aming mga puso. Paano namin maipapaliwanag ang halaga ng kalikasan kung ang kanilang mundo ay umiikot sa pera at pangangailangan? Sa kabila ng aming kabiguan, hindi kami sumuko. Nagdesisyon kaming bumalik sa nayon at humingi ng tulong sa mga nakatatanda. Sa aming pagbabalik, nakipag-usap kami kay Mang Tomas, ang matandang tagapangalaga ng kagubatan. Mateo, Lila, alam kong mahirap ang inyong laban. Ngunit hindi kayo nag-iisa, sabi niya habang hinawakan ang aming mga kamay. Kailangan nating ipakita sa kanila ang kahalagahan ng kalikasan. Nag-organisa kami ng isang pag-uusap sa nayon kung saan ipinaliwanag namin ang epekto ng pagputol ng puno sa aming buhay. Ipinakita namin ang mga larawan ng sugatang kagubatan at ang mga hayop na nawala ng tirahan. Sa paglipas ng oras, unti-unting dumami ang mga tao na nagsimulang makinig at makaintindi. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, isang gabi narinig namin ang balita na ang kagubatan ay nakatakdang gawing isang plantasyon ng palma. Ang aming mga puso ay tila nadurog sa balita.
Paano namin maipapakita ang kahalagahan ng kagubatan kung ang mundo ay tila wala ng pakialam? Sa kabila ng dilim na bumabalot sa aming mga puso, nagdesisyon kaming bumalik sa kagubatan kinabukasan upang magpaalam. Sa aming pagdating, naabutan namin ang isang maliwanag na liwanag sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ay tila nagsasayaw sa hangin at sa gitna nito ay ang mga puno na dati naming inalagaan. Ang kanilang mga bunga ay kumikinang, tila nagbibigay ng pag-asa sa amin. Mateo, tingnan mo! Sigaw ni Lila habang itinuro ang isang puno na puno ng mga ibon. Ang mga ibon ay tila nagtipon upang ipakita sa amin na ang kalikasan ay hindi sumusuko. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kagubatan ay nananatiling buhay, puno ng pag-asa at pagtutol. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan at ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng lihim ng kalikasan. Ang kagubatan ay may sariling paraan upang lumaban. Sabi niya, puno ng misteryo. Hindi namin alam kung sino siya, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang paalala na hindi kami nag-iisa. Sa gitna ng kagubatan, natutunan namin na ang kalikasan ay may sariling tinig, isang tinig na hindi kailanman magpaparamdam ng pag-iisa sa mga tulad naming nagmamahal dito. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sino ang matandang iyon at paano niya nagawang buhayin ang pag-asa sa gitna ng dilim? Ang sagot ay tila nasa hangin, naghihintay ng tamang oras upang matuklasan. Hindi ko malilimutan ang umagang iyon. Kasama ko si Kiko, ang matalik kong kaibigan, habang naglalakad kami patungo sa aming munting hardin sa gitna ng kagubatan. Ang lahat ay tila kalmado, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa hangin. Parang may masamang balitang paparating. Ano kaya ang mangyayari kung dumating na ang bagyong diwata? Tanong ni Kiko habang abala siya sa pagtutok sa mga punla ng mangga na alaga namin. Ang aming hardin ay bunga ng ilang buwan naming pagtutulungan, pag-aaruga sa bawat halaman, pag-aalaga sa bawat puno. Sa bawat araw na lumipas, lumalago ito kasama ang aming pangarap na maging bahagi ng pagbabago sa aming komunidad. Hindi ko rin alam, pero sana kayanin natin, sagot ko, habang pinagmamasdan ang mga halaman na tila nakikiusap na sila'y aming protektahan. Ang mga puno ng mangga ay nagsisimulang mamunga at ang mga bulaklak ng ilang-ilang ay naglalabas na ng kanilang halimuyak. Ang kagubatan ay parang isang buhay na likhang sining, puno ng kulay at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahan, alam naming may panganib na nagbabantang sumira sa lahat ng aming pinaghirapan. Ang bagyo ay hindi lang isang pagsubok sa amin, kundi pati na rin sa aming kakayahan na mag-alaga ng kalikasan. Habang nag-uusap kami ni Kiko, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatingin kami sa langit. Ang mga ulap ay nagsisimula ng magdilim at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Nagmamadali naming tinakpan ang mga punla ng mangga gamit ang mga tarpaulin. Alam namin na ito na ang simula ng pagdating ng bagyong diwata. Kailangang magmadali tayo, kapatid, sabi ni Kiko, at ako'y tumango. Ang aming mga hakbang ay mabilis, ang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga proteksyon para sa mga halaman. Sa bawat pagbugso ng hangin, ramdam namin ang panganib na dala ng bagyo. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ko ang aming mga magulang. Sila ang nagturo sa amin ng kahalagahan ng kalikasan. Ang kanilang mga kwento ng dating masaganang kagubatan ay naging inspirasyon namin para simulan ang proyektong ito. Ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang kalikasan ay regalo at ito'y dapat nating alagaan. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, naalala ko ang isang kwento ng matandang si Lolo Ben. Siya'y isang dating tagapangalaga ng kagubatan na nagretiro na. Sabi niya, ang bagyo ay bahagi ng kalikasan, ngunit ang tao ay may kakayahang bumangon mula sa kanyang mga sugat. Sa kabila ng takot,
Ang mga salitang iyon ang naging gabay namin ni Kiko. Alam naming hindi ito ang katapusan ng aming pangarap. Ito'y isang paalala na ang tunay na pag-aalaga ay hindi natatapos sa simpleng pagtatanim. Ang pag-aalaga ay nangangailangan ng tapang, ng pag-unawa at ng determinasyon. Nang dumating ang gabi, lalo pang lumakas ang ulan at hangin. Ang ingay ng bagyo ay nagpapaalala sa amin ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. Ngunit sa aming puso, may natitira pang pag-asa. Laking gulat namin nang biglang may kumatok sa pintuan ng aming munting kubo. Si Lolo Ben, basang-basa, ngunit may ngiti sa kanyang labi. "Mga bata, may kailangan kayong malaman," sabi niya habang inaabot sa amin ang isang lumang mapa ng kagubatan. Sa mapa may nakatago palang lihim, isang lugar na kung saan matatagpuan ang mga sinaunang puno na may kakayahang magbigay proteksyon sa ibang halaman sa panahon ng bagyo. "Ito ang susi para sa inyong pangarap," sabi ni Lolo Ben. Hindi ko inasahan ang revelasyon na ito. Ang kagubatan pala ay may sariling paraan ng pag-aalaga sa sarili at kami ang napili upang magpatuloy ng layuning iyon. Ang tanong ay, handa na ba kami ni Kiko na pasukin ang lugar na ito sa kabila ng panganib na dala ng bagyo? Habang nakatingin kami sa mapa, napagtanto namin na ang tunay na hamon ay hindi lang ang bagyo, kundi ang kakayahan naming magtiwala sa kalikasan at sa isa't isa. Ang aming pagkakaibigan ay masusubok, ngunit naniniwala ako na ito ang magiging daan para sa mas matibay pang pundasyon ng aming pangarap. Sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng tapang at pag-asa. Ang bagyo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aking isipan, ano ang naghihintay sa amin sa lugar na iyon? Sa likod ng mga pangarap, may nakatagong lihim na kailangan naming tuklasin. At sa gabing iyon, habang patuloy na hinahampas ng bagyo ang aming kubo, kami ni Kiko ay napatingin sa isa't isa, puno ng pag-asang handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa paglipas ng mga araw, kami ni Lila ay mas lalong naging abala sa aming bagong gawain sa kagubatan. Ang mga bunga ng puno na dati ay mistulang ordinaryo lamang sa aming paningin, ngayon ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lamang sila basta pagkain, sila ay simbolo ng aming responsibilidad sa kalikasan, ng aming pangakong alagaan ang mga ito. Isang umaga, habang kami ay naglalakad papunta sa aming paboritong bahagi ng kagubatan, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga dahon ng isang puno ng nara. Ang dating maberde at buhay na mga dahon, ngayon tila nalalanta at nagiging kayumanggi. "Lila, tingnan mo ito," sabi ko itinuro ang puno. "Hindi ba't parang may mali?" Lumapit si Lila at patingin-tingin sa paligid. "Oo nga, Elias, parang hindi ito normal. Baka kailangan nating tingnan ang ugat o lupa sa paligid." Nagpasya kaming maghukay ng kaunti sa paligid ng puno upang masuri ang lupa. Sa aming paghuhukay, nadiskubre namin ang ilang basura na nakabaon sa lupa. Mga plastik na bote, piraso ng basag na salamin, at iba pang kalat na mukhang matagal nang itinapon. Siguro ito ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang puno, sabi ni Lila habang inaabot ang isang piraso ng plastik. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa amin ng mas malaking misyon. Hindi lamang alagaan ang mga bunga, kundi maging tagapangalaga ng buong kagubatan. Nagpasya kaming magsimula ng isang kampanya para sa kalinisan ng kagubatan. Sa tulong ng ilang guro at kaibigan, nag-organisa kami ng isang lingguhang programa kung saan ang mga kabataan mula sa aming barangay ay nagtitipon upang maglinis ng mga kalat sa loob ng kagubatan. Isa sa mga araw ng paglilinis, habang ang lahat ay abala sa kanilang gawain, lumapit sa akin si Mang Ruben, ang matandang tagapagbantay ng kagubatan. "Elias, may nais akong ipakita sa inyo ni Lila," wika niya, tila may pag-aalala sa kanyang mukha.
Agad kong tinawag si Lila at sinundan namin si Mang Ruben patungo sa isang bahagi ng kagubatan na hindi namin madalas puntahan. Naroon ang isang maliit na kuweba na tila matagal nang nakatago mula sa aming mga mata. Dito ko natagpuan ang ilang kakaibang bagay, sabi ni Mang Ruben habang kami ay papasok sa loob. Sa loob ng kuweba, may mga lumang dokumento at larawan na nakalagay sa isang kahon. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng kagubatan noong unang panahon, mas mataba at mas malago kaysa ngayon. Sa sulok ng larawan may mga tao na tila abala sa kanilang gawain. Ito ang mga naunang tagapangalaga ng kagubatan, paliwanag ni Mang Ruben. At ayon sa mga dokumento, may lihim na taglay ang lugar na ito, isang uri ng halaman na matagal nang nawawala. Kami ni Lila ay nagkatinginan, puno ng pagkasabik at pag-aalala. Ano kaya ang halaman na ito? Bakit ito mahalaga? Ang mga tanong na ito ay bumuo ng isang bagong misteryo sa aming mga isipan. Pag-alis namin sa kuweba, nagpasya kaming ipagpatuloy ang paglilinis at pangangalaga sa kagubatan. Ngunit sa likod ng aming isipan, alam naming may mas malalim na misyon kami, ang tuklasin ang lihim ng halaman na iyon. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, sinabi ni Lila, Elias, sa tingin mo ba ang halaman na iyon ang sagot sa mga problema ng kagubatan? Hindi ko alam ang sagot, ngunit nararamdaman kong kailangan naming malaman. Maaaring ito ang susi, sagot ko. Ngunit paano natin ito matutuklasan kung hindi natin alam kung saan magsisimula? Bago kami maghiwalay ng gabing iyon, nagpasya kaming bumalik sa kuweba kinabukasan. Ngunit sa aming pagbalik, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang daan patungo sa kuweba ay nagmistulang ibang-iba. Ang mga puno ay tila bumagsak, ang mga halaman ay natuyo, at ang lugar ay tila nawala ng buhay. Kami ni Lila ay nagkatinginan, parehong nagtataka at nag-aalala. Ano ang nangyari sa kagubatan? At higit sa lahat, paano namin matutuklasan ang lihim ng halaman kung ang daan patungo sa kuweba ay tila pinagtakpan ng kalikasan mismo? Habang kami ay nakatayo doon, nalaman ko ang isang bagay. Ang aming misyon ay mas mahirap kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng mga problema, alam kong kailangan naming ipagpatuloy ang aming laban para sa kagubatan. Sa aming puso, nararamdaman namin na ang lihim na halaman ang susi sa pagbangon ng lugar na ito. Ngunit paano namin ito matutuklasan kung ang daan patungo dito ay tila kinalimutan ng panahon? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagkilos ng hangin, tila may ibinubulong sa amin. Ano ang susunod naming hakbang? Ang sagot ay nasa hangin, naghihintay lamang na aming marinig. Sa paglipas ng mga araw, patuloy kaming naglalakbay ni Lino sa pusod ng kagubatan. Bitbit ang aming hangarin na matutunan ang tamang pamamaraan ng pag-aalaga sa mga bunga ng kagubatan. Hindi na kami mga batang hinahanap lamang ang kagalakan sa bawat hakbang. Ngayon, kami ay puno ng responsibilidad at pangarap para sa kinabukasan ng aming munting paraiso. Isang umaga, habang sinasagap namin ang sariwang hangin, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga dahon ng mga puno ay tila may sariling pag-uusap, isang bulong na tila may nais ipahatid. Nararamdaman mo ba iyon, Lino? Tanong ko sa kanya habang tinuturo ang nanginginig ng mga dahon. Oo, Talia, parang may kakaibang enerhiya sa hangin ngayon. Sagot ni Lino, ang mga matay puno ng pagtataka. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang lugar kung saan tila nagkukumpol ang mga hayop. Ang mga ibon ay nagtitipon sa mga sanga, ang mga usa ay nagmamasid sa kanilang paligid, at maging ang mga maliliit na insekto ay tila may partikular na direksyon. Sa gitna ng lahat ng ito, natatanaw namin ang isang puno na hindi namin nabisita dati, isang puno ng mga bunga, iba't ibang kulay na tila nag-aanyaya sa amin na lumapit. Napakaganda, bulalas ni Lino. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha.
Lumapit kami sa puno at sa bawat hakbang naramdaman namin ang kakaibang init na tila bumabalot sa amin. Hindi ito ang uri ng init na nagmumula sa araw, kundi isa na nagmumula sa kaibuturan ng lupa, sa mismong ugat ng kagubatan. Habang tinutunton namin ang puno, napansin ko ang isang maliit na buko na tila naglalabas ng liwanag. Lino, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa liwanag na nagmumula sa buko. Lumuhod kami upang suriin ito, at sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang pagyanig sa lupa. Ano iyon? Tanong ni Lino. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Bago pa man kami makapag-isip, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng puno. Huwag kayong mag-alala mga bata, sabi niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng katiyakan. Ako si Mang Kanor, ang tagapag-alaga ng kagubatan. Ang buko na iyan ay ang huling bunga ng puno ng liwanag. Nagkatinginan kami ni Lino, puno ng pagtataka at pagkamangha. Puno ng liwanag? Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig. Opo, mga bata, sagot ni Mang Kanor. Matagal nang nabubuhay ang punong ito at ang kanyang mga bunga ay may kapangyarihang magbigay ng kaliwanagan sa sino mang may mabuting puso. Sa kanyang kwento, nalaman namin na ang puno ay minsang naging sentro ng kagubatan, isang simbolo ng pag-asa at buhay. Ngunit dahil sa kapabayaan ng ilan, unti-unti itong nawala sa kamalayan ng mga tao. Ngayon, ito ay bumabalik at kami ay naging saksi sa kanyang muling pagbangon. Ngunit kailangan ninyong mag-ingat, babala ni Mang Kanor. Ang kapangyarihan ng puno ay hindi lamang para sa kabutihan. Kapag napunta ito sa maling mga kamay, maaari itong magdulot ng kasiraan. Sa kanyang mga salita, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Alam namin na hindi magiging madali ang aming misyon. Ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman namin ang pag-asa. Isang pag-asang magpapatuloy sa aming laban para sa kalikasan. Paano namin maaalagaan ang puno? Tanong ni Lino, puno ng determinasyon. Ngumiti si Mang Kanor at sa kanyang mga mata ay nakita namin ang pag-asa. Kailangan ninyong pakinggan ang kagubatan, alagaan ang bawat bahagi nito, at higit sa lahat, matutong makinig sa bulong ng hangin. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman namin ang muling pagyanig sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagyanig ay mas malakas, mas matindi. Ang mga hayop ay nagtakbuhan at ang mga ibon ay nagliparan palayo. Mang Kanor, ano ito? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ang bumalot sa paligid. Kailangan ninyong umalis, sabi ni Mang Kanor, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. May paparating na panganib. Hindi na namin nagawa pang magtanong. Sa aming pagtakbo palayo, alam namin na ang aming misyon ay mas magiging mapanganib. Ang puno ng liwanag ay muling bumalik, ngunit sa kanyang pagbalik ay may dalang panganib na hindi namin inaasahan. At sa puntong iyon, kami ay tumakbo. Hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng buong kagubatan. Sa likod ng aming mga isipan, ang puno ng liwanag ay nagiging isang simbolo ng pag-asa at panganib, isang paglalakbay na hindi namin alam kung saan hahantong. Sa tuwing umaga, lagi kong iniisip kung paano ko mas mapapabuti ang aming munting proyektong nagsimula bilang isang simpleng hilig sa kalikasan. Ako si Lira at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Miguel sa pag-aalaga ng mga bunga ng kagubatan. Sa loob ng ilang buwan, tila lumago rin ang aming kaalaman at pagmamahal sa mga halaman. Nagsimula kaming magtanim ng iba't ibang uri ng puno sa gilid ng aming barangay at hindi ko akalaing magiging ganito kalalim ang aming koneksyon sa kalikasan. Isang umaga, habang abala kami sa pagtatanim ng mga bagong punla, napansin kong tila may kakaibang tunog na nagmumula sa loob ng kagubatan. Miguel, narinig mo ba yon? Tanong ko habang pinipilit kong tukuyin kung saan nagmumula ang tunog. Tumigil siya sa pagbungkal ng lupa at nakinig. Oo, Lira,
Parang may humihingi ng tulong. Sagot niya na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Agad kaming nagpasya na sundan ang tunog. Habang papalapit kami, unti-unting lumalakas ang paghingi ng saklolo. Sa loob-loob ko, umaasa akong wala itong kinalaman sa mga hayop na nasa panganib o mga ilegal na nanghuhuli ng mga hayop sa kagubatan. Pagdating namin sa bahagi ng kagubatan kung saan naroon ang tunog, nagulat kami sa aming nasaksihan. Isang batang babae, marungis at takot na takot ang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang nanginginig. Agad kong nilapitan ang bata at tinanong kung ano ang nangyari. May mga taong hinahabol ako, ayaw kong bumalik sa kanila. Umiiyak niyang sagot. Hindi ko alam kung anong klaseng panganib ang pinanggalingan ng batang ito, ngunit alam kong kailangan namin siyang iligtas. Miguel, anong gagawin natin? Tanong ko kay Miguel na halatang nag-iisip ng mabilis. Kailangan nating ilayo siya sa lugar na ito. Maaring narito pa ang mga humahabol sa kanya. Sagot niya na may determinasyon. Binalot namin ang bata ng aming mga jacket upang protektahan siya mula sa lamig at dahan-dahang lumakad papalayo sa kagubatan. Habang naglalakad kami, unti-unting nagkwento ang bata tungkol sa kanyang sitwasyon. Siya pala ay si Hana, isang batang mula sa isang malayong barangay na pinilit umalis ng kanyang mga magulang dahil sa panganib ng illegal logging sa kanilang lugar. Sinubukan nilang kunin ang lupa namin at nang tumanggi kami, nagsimula silang maghasik ng takot sa mga tao. Paliwanag ni Hana habang patuloy na umiiyak. Pakiramdam ko, kami ni Miguel ay nasa gitna ng isang mas malaking problema kaysa sa aming inaasahan. Ang simpleng pag-aalaga ng mga bunga ng kagubatan ay tila naging isang misyon upang protektahan ang kalikasan at ang mga tao sa paligid nito. Miguel, kailangan nating ipaalam ito sa barangay. Hindi pwedeng hindi tayo kumilos, sabi ko habang naglalakad kami pabalik. Pagdating namin sa barangay, agad na nagtipon ng mga tao upang makinig sa kwento ni Hana. Mabilis na kumalat ang balita at ang mga lokal na lider ay nagpasya na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon upang protektahan ang mga bata at pamilya sa kanilang nasasakupan. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa sa aming komunidad na unti-unting nagkakaisa para sa kalikasan at sa kaligtasan ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano pa ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang kagubatan, na dati ay tila isang tahimik na kanlungan, ay naging sentro ng isang masalimuot na sitwasyon. Hanggang kailan kaya namin mapoprotektahan ang aming munting paraiso? Habang nag-iisip ako, biglang lumapit si Miguel sa akin at may ibinulong. Lira, may nakita akong kakaiba kanina habang naglalakad tayo pabalik. Sa di kalayuan, may mga lalaking nagmamatyag. Parang hindi sila taga rito. Sabi niya na may halong kaba at pag-aalala. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano ang ibig sabihin nito? Sino-sino ang mga taong iyon at ano ang kanilang pakay? Sa gitna ng aming pagsisikap para sa kalikasan, tila may mas malaking panganib na nagtatago sa anino ng kagubatan. Sa puntong iyon, alam kong hindi namin kayang mag-isa ni Miguel. Kailangan namin ng tulong ng buong komunidad at higit pa. Ngunit paano kung ang mga taong nagmamatsyag ay may masamang balak? Ano kaya ang susunod naming hakbang? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa aking isipan at sa kabila ng aming takot, naroon ang determinasyon na ipaglaban ang kalikasan at ang mga tao na umaasa sa aming pagkilos. Sa pagkakataong ito, kailangan naming magkaisa, hindi lamang para sa aming munting proyekto, kundi para sa kinabukasan ng lahat. Sa kabila ng mga katanungan, alam kong hindi kami susuko. Ngunit ano nga kaya ang mangyayari sa susunod?
Sa pagbabalik ko sa kagubatan, ang amoy ng sariwang lupa at mga dahon ay muling bumalot sa akin, tila yakap ng isang matalik na kaibigan. Muli kong naramdaman ang sinag ng araw na dumadaloy sa pagitan ng mga sanga, nagbibigay ng liwanag na naglalambing sa aming mga pangarap. Kasama ko si Anyo, ang aking matalik na kaibigan, na ngayoy tila mas malalim ang pag-unawa sa aming misyon. Alam mo, ang kagubatan ay parang isang buhay na nilalang, sabi ni Anyo habang kami naglalakad sa makipot na daan. Kapag ito'y inalagaan, ibinabalik nito sa atin ang kabutihan. Tumango ako, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Ang aming layunin na pangalagaan ng mga bunga ng kagubatan ay hindi lamang tungkol sa pag-aani, kundi pag-unawa sa mas malalim na kaugnayan ng tao at kalikasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-asang bumubuo sa pagitan namin. Isang pag-asang magdudulot ng pagbabago hindi lamang sa aming sarili, kundi sa komunidad na aming kinabibilangan. Dumating kami sa isang bahagi ng kagubatan na sadyang napakaganda. Ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid sa aming pagdating. Sa gitna nito ay ang puno ng mga bunga na matagal na naming inaalagaan. Ang mga prutas nito ay malaginto sa sikat ng araw at ang bawat isa ay puno ng pangako ng masaganang ani. Napakaganda nila, hindi ba? Tanong ni Anyo habang nakatingin sa mga bunga. Oo, parang mga bituin sa lupa, sagot ko. Hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi. Ang mga bunga ay simbolo ng aming pagsisikap at ang pag-aalaga sa kanila ay naging bahagi na ng aming pagkatao. Habang abala kami sa pag-aani, biglang bumugso ang hangin. Dala ang malamig na simoy na nagpaalala sa amin ng paparating na taglamig. Sa kabila ng lamig, hindi kami pinanghinaan ng loob. Sa halip, ito'y nagbigay sa amin ng lakas upang mas pag-ibayuhin ang aming gawain. Nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Anyo, bahagyang nag-aalala. Oo, parang may kakaiba sa hangin, sagot ko, nagtataka sa biglaang pagbabago ng paligid. Ang kagubatan na dati puno ng kasiglahan ay tila nagkaroon ng kakaibang lungkot. Parang mayroong mensaheng gusto nitong iparating sa amin. Pinagpatuloy namin ang aming gawain, ngunit sa likod ng aming isipan ay ang misteryo ng kagubatan. Sa bawat pag-aani ng bunga, nararamdaman ko ang pagbigat ng damdamin. Parang isang babala na hindi ko maunawaan. Anyo, tingin mo ba may dapat tayong ikabahala? Tanong ko, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Hindi ko alam, pero parang may kakaiba talaga, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid, tila naghahanap ng kasagutan. Habang kami naglalakad pa uwi, patuloy ang pagbulong ng hangin sa aming mga tainga. Sa kabila ng lahat, ang kagubatan ay nananatiling tahimik, tila may itinatagong lihim na naghihintay ng aming pagkatuklas. Sa pagdating namin sa bahay, ang aming mga magulang ay may kakaibang anyo ng pag-aalala. May naririnig akong balita mula sa bayan, sabi ng aking ina. May mga tao raw na balak kunin ang lupaing ito para gawing pabrika. Hindi kami makapaniwala. Ang kagubatan na aming inalagaan, ang tahanan ng mga bunga na aming minahal ay nanganganib na mawala. Ang aming mundo ay biglang nagkaroon ng panganib na maaaring magbura sa lahat ng aming pinaghirapan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Anyo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko, sagot ko, ramdam ang apoy ng determinasyon sa loob ko. Kailangan nating ipaglaban ang kagubatan. Hindi natin hahayaang mawala ito. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas na nagmula sa kagubatan, mula sa mga bungang aming inalagaan. Alam kong hindi kami nag-iisa sa labanang ito. Ang kagubatan mismo ay kasama namin, nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, ang hamon ay tila napakalaki. Ang mga balita ay nagpatuloy,
Ang banta ay patuloy na lumalapit. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot ay lumalalim at ang pangarap na minsang malinaw ay tila napapalitan ng ulap ng pag-aalala. Sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi habang ako'y nag-iisa sa ilalim ng mga bituin, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin, isang mensahe na nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, sabi ng hangin. May pagkakataon pa. Sa kinabukasan habang nag-uusap kami ni Anyo, isang ideya ang sumagi sa aking isip. Marahil ay panahon na para kumilos, sabi ko, puno ng bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon ay isang tanong na hindi ko maiwasang isipin. Ano ang mangyayari kung hindi tayo magtagumpay? Ang twist sa aming kwento ay nagsisimula na. Sa gitna ng aming laban, isang hindi inaasahang kakampi ang darating, isang misteryosong nilalang na matagal nang nagmamasid sa kagubatan. Ano ang magiging papel nito sa aming kwento? Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi nagtatapos dito, ngunit sa halip ay nagsisimula pa lamang. Sa pagsikat ng araw, nagising kami ni Lino sa tunog ng mga ibon na tila nagdiriwang sa paligid. Sa gitna ng kagubatan, ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang lumusot sa mga sanga ng puno, naglalaro sa aming mga mukha. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, ngunit alam kong hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Ang mga karanasan namin ni Lino sa ilang na ito ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming pagkakaibigan. Sa loob ng maraming linggo, natutunan namin ang mahika ng kagubatan. Ang mga bunga ng mga puno na dati ay ordinaryong prutas lamang sa aming mga mata ay naging simbolo ng pag-asa. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain kundi mga binhi ng kinabukasan. Binantayan namin ang paglaki ng mga ito, ang bawat hakbang ng pag-usbong. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming naintindihan ang halaga ng kalikasan. Henry, tingnan mo ito! Sigaw ni Lino habang hawak ang isang kakaibang bunga na natagpuan niya sa ilalim ng isang malaking puno. Sa unang tingin, ito ay mukhang karaniwang prutas lamang. Ngunit nang lapitan ko ito, nakita ko ang kumikinang na balat nito. Parang may sariling liwanag. Ano kaya ito? Tanong ko, puno ng pagtataka. Napagpasyahan naming dalhin ito sa aming tagapagturo sa kagubatan, si Mang Ramon, na isa sa mga pinakamatandang tagapangalaga ng kalikasan sa aming lugar. Maraming beses na niyang pinakita sa amin ang mga lihim ng kagubatan, mula sa mga halamang gamot hanggang sa mga hayop na bihirang makita. Sa tuwing kami ay may tanong, palagi siyang may sagot na puno ng kaalaman. Ito ay ang bunga ng pag-asa, sabi ni Mang Ramon habang masusing tinitingnan ang prutas. Isang bihirang bunga na sinasabing may kapangyarihang ibalik ang sigla ng kahit anong lupain. Napalunok kami ni Lino. Ang aming paglalakbay ay umabot sa puntong ito, sa harap ng isang bagay na tila mas makapangyarihan sa aming inaakala. Pakiramdam ko, may isang misyon na naghihintay sa amin. Sa ilalim ng gabay ni Mang Ramon, natutunan namin ang tamang paraan ng pag-aalaga sa bunga ng pag-asa. Hindi ito simpleng gawain. Kinailangan naming maging mas maingat sa aming mga hakbang, mas masigasig sa bawat hakbang ng proseso. Ang bawat pagdidilig, pag-aalaga, at pagmamasid ay naging bahagi ng aming araw-araw na buhay. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, isang gabi nagising kami sa malakas na tunog na tila nagmumula sa kagubatan. Nagmadali kaming lumabas ng kubo. Ang hangin ay puno ng kaba, ang lupa parang nanginginig. Sa gitna ng dilim, nakita namin ang isang anino na tila sumisira sa mga puno. At sa gitna ng kaguluhan, ang bunga ng pag-asa ay nawawala. Henry, anong gagawin natin? Tanong ni Lino, puno ng takot at pagkabahala. Hindi ko alam ang sagot. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay napakahina ko, parang nawalan kami ng direksyon.
Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi kami susuko. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming hanapin ang bunga. Ang kagubatan ay nangangailangan ng pag-asa, at kami ang magkaibigan na may responsibilidad na ibalik ito. Mang Ramon, tulungan mo kami, pakiusap ko habang hinahanap siya sa kadiliman. Ngunit sa aming pagkadismaya, hindi namin siya matagpuan. Parang naglaho siya kasama ng bunga ng pag-asa. Sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang kamay ni Lino sa balikat ko. Hindi kita iiwan, Henry. Magkasama natin itong malalampasan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay lakas sa akin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon kaming simulan ang paghahanap. Hindi namin alam ang daan, ngunit alam namin ang aming layunin. Sa kabila ng takot, kami ay umasa sa aming pagkakaibigan at sa aming natutunan mula sa kagubatan. Sa aming paglalakbay, sa bawat hakbang sa madilim na kagubatan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya, parang may gabay na hindi namin nakikita. Alam ko na sa dulo ng aming pagsubok, may isang lihim na naghihintay, isang twist na magbibigay ng bagong kahulugan sa aming paglalakbay. Ngunit paano namin makikita ang daan? Ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng madilim na kagubatan? Sa kabila ng mga tanong, ang puso ko ay puno ng pag-asa. Kami ni Lino ay magkaibigan at sa aming pagkakaisa, alam kong kahit anong pagsubok ay kaya naming lagpasan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko lubos akalain na ang aming simpleng pagnanasa na mapangalagaan ang kagubatan ay magdadala sa amin sa isang mas malawak na mundo ng kaalaman at responsibilidad. Si Lino, ang aking matalik na kaibigan, ay naging katuwang ko sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa aming paggalugad, natuklasan namin ang iba't ibang uri ng halaman at hayop na tila may sariling kwento. Ang kanilang mga daing ay umalingaw-ngaw sa aming pandinig at ang kanilang mga kulay ay nagbigay ng buhay sa madilim na sulok ng kagubatan. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa palibot ng aming paboritong bahagi ng kagubatan, napansin ko ang isang kakaibang tanawin. Isang kakaibang puno na hindi namin nakikita dati. Ang mga dahon nito ay tila kumikinang sa sikat ng araw at ang bunga nito ay may kakaibang hugis at kulay, tila isang halo ng asul at berde na may mga guhit na parang kidlat. Niyaya ko si Lino na lapitan ito upang tingnan ng mas malapitan. Habang kami ay palapit, naramdaman ko ang tila pag-iinit ng paligid. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas na para bang may nais itong ipahiwatig. Nang kami ay nasa harapan na ng puno, biglang bumukas ang lupa sa aming paanan. Kami ay parehong napaatras, ngunit hindi namin kayang talikuran ng kakaibang pangyayari. Sa loob ng siwang na nabuksan, nakita namin ang isang lumang kahoy na kahon na tila inabandona ng panahon. Ako ang unang lumapit at marahang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang lumang pergamino na may mga nakasulat na simbolo. Hindi ko ito mabasa, ngunit ang bawat simbolo ay tila nagpapahayag ng isang mensahe na hindi ko maipaliwanag. Nararamdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement na dulot ng misteryosong bagay na ito. Si Lino ay agad na nagmungkahi na dalhin namin ito kay Mang Isko, ang matandang mangangahoy na may malawak na kaalaman sa kagubatan. Kilala si Mang Isko sa kanyang karunungan at karanasan, kaya't hindi kami nag-atubiling pumunta sa kanyang kubo na nasa gilid ng kagubatan. Sa aming pagdating, agad niyang napansin ang kahon at ang pergamino. Tila may kumikislap sa kanyang mga mata na parang may naalala siyang mahalaga. Mga bata, ang pergamino na ito ay hindi basta-basta pagsisimula ni Mang Isko. Ito ay bahagi ng isang sinaunang kuwento ng kagubatan. Ang mga simbolo ay bahagi ng lihim na daan patungo sa puso ng kagubatan, kung saan matatagpuan ang pinakamalalim na sikreto ng kalikasan. Napatitig kami kay Mang Isko, puno ng pananabik at pagkamangha.
Ang puso ng kagubatan ay isang alamat na madalas naming naririnig, ngunit hindi namin kailanman inakalang may katotohanan ito. Sa aming isipan, ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kagubatan. Ngunit ano ang kahulugan nito para sa amin? Habang kami ay nag-uusap, ang hangin sa labas ng kubo ay muling umihip ng malakas. Ang mga puno ay tila bumubulong at ang mga ibon ay nagsimulang magliparan na para bang may paparating na panganib. Napatingin kami sa labas at sa aming pagkamangha, nakita namin ang mga dahon ng kakaibang puno na unti-unting nagiging itim, na para bang sinisipsip nito ang liwanag ng araw. Hindi natin pwedeng pabayaan ito, sabi ko kay Lino. Ito ay isang senyales na may mas malalim na nangyayari sa loob ng kagubatan. Kailangan nating malaman ang lihim ng pergamino. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na hakbang, isang malakas na dagundong ang narinig namin mula sa loob ng kagubatan. Ang lupa ay tila umuuga at ang mga hayop ay nagsimulang magtakbuhan, palayo sa direksyon ng tunog. Ang aming mga puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot at kapanabikan. Si Mang Isko ay lumapit sa amin, puno ng kabigatan ang mukha. Mga bata, ang kagubatan ay hindi na tulad ng dati. Ang mga lihim nito ay nagising at kayo ang pinili upang tuklasin ang katotohanan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila pumapasan sa aming mga balikat. Ang kagubatan ay nagbigay ng hamon at kami ay tinawag upang maging bahagi ng kwento nito. Ngunit ano nga ba ang aming matutuklasan sa loob ng puso ng kagubatan? Ang tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan habang naglalakad kami papunta sa direksyon ng dagundong. Handa na kaming harapin ang anumang misteryo na naghihintay sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Aira sa pangangalaga ng kagubatan, natutunan naming pahalagahan ang bawat halaman, puno at hayop na naging bahagi ng aming buhay. Hindi ko inasahan na ang simpleng pag-aalaga ng mga bunga ng kagubatan ay magdadala sa amin sa isang mas malalim na pag-unawa sa responsibilidad at pagmamahal sa kalikasan. Isang umaga, habang abala kami ni Aira sa pag-aalaga ng mga punla sa nursery, napansin kong tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Dio, parang nararamdaman ko na may gusto pang ipakita sa atin ang kagubatang ito, sabi niya habang maingat na nagdidilig ng mga bagong tanim na puno ng nara. Napaisip ako sa sinabi niya. Totoo. Madalas kong nararamdaman na tila may mas malalim pang misteryo ang kagubatan, isang lihim na naghihintay na matuklasan. Sa mga araw na ginugol namin sa paglalakbay sa kanyang mga landas, nakaramdam kami ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa amin, isang bagay na tila tinatawag kami sa isang misyon. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng ilog, napansin namin ang isang grupo ng mga ibon na tila nagtitipon sa isang bahagi ng kagubatan. Aira, tingnan mo iyon, sabi ko, habang itinuturo ang direksyon ng mga ibon. Parang may nangyayari doon. Agad naming tinungo ang lugar na pinagdarausan ng pagtipon ng mga ibon. Habang palapit kami, unti-unti naming naririnig ang tunog ng pag-agos ng tubig. Isang tunog na hindi namin naririnig dati sa bahagi ng kagubatan na iyon. Ano kaya ito, Dio? Tanong ni Aira. Ang kanyang mga mata puno ng kuryosidad. Pagdating namin sa lugar, tumambad sa amin ang isang maliit na talon na tila nalilihim ng makakapal na dahon at sanga. Ang tubig ay umaagos mula sa taas ng bato, bumabagsak sa isang malinis na lawas sa ibaba. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit tila may kakaibang enerhiya sa lugar na iyon. Aira, hindi natin alam na may ganito pala dito, sabi ko habang pinagmamasdan ang kagandahan ng talon. Parang may hiwaga ang kagubatan. Habang nakatayo kami sa gilid ng lawa, bigla naming napansin na ang tubig ay tila may kislap, isang kislap na tila nag-aanyaya sa amin na lumapit. Hindi namin maipaliwanag kung bakit,
pero nagdesisyon kaming subukan kung ano ang nasa ilalim ng tubig. Dahan-dahan kaming lumusong sa lawa, ang malamig na tubig ay dumaloy sa aming mga binti. Habang lumalalim ang aming paglubog, napansin namin na ang kislap ay nagmumula sa isang bagay na nakabaon sa ilalim ng lawa. Tiyo, mukhang may natatangi dito, sabi ni Ira habang maingat na hinahaplos ang ilalim ng tubig. Sa wakas natuklasan namin ang isang maliit na kristal na tila naglalabas ng liwanag. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit tila ang kristal na ito ay puno ng enerhiya na tila bumabalot sa amin. Ano kaya ito, Ira? Tanong ko, habang maingat na pinipisil ang kristal. Ngunit bago pa man namin malaman ang sagot, naramdaman namin ang biglaang paggalaw sa paligid. Ang mga ibon ay biglang nagliparan at ang hangin ay tila nagbago. Napansin namin ang mga dahon sa paligid na tila gumagalaw sa direksyon na hindi namin inaasahan. Hindi ko alam, Dio, pero parang may nagbago, sabi ni Ira, ang kanyang boses puno ng kaba. Biglang umikot ang hangin at naramdaman namin ang kakaibang presensya sa likuran namin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero tila may anino na lumitaw sa aming likuran. Isang anino na tila nag-aanyaya sa amin na sundan ito. Dio, kailangan natin itong sundan, sabi ni Aira, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Habang sinusundan namin ang anino, naramdaman namin ang pagbilis ng tibok ng aming mga puso. Ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga tanawin ay tila mas naging maliwanag at mas puno ng kulay. Hindi ko maipaliwanag, pero tila ang kristal ay nagbukas ng isang bagong mundo sa harapan namin. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang pag-asa at kagalakan na hindi ko pa nararamdaman dati. Tila may bagong simula na naghihintay sa amin, isang simula na puno ng pag-asa at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng aming kagalakan, hindi ko maiwasang mag-alala. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay? Ano ang lihim na tinatago ng kagubatan? Sa likod ng aming mga katanungan, isang bagay ang sigurado. Ang aming pagtahak sa landas na ito ay magbabago sa amin magpakailanman. Sa dulo ng aming paglalakbay, isang malaking puno ang tumambad sa amin. At sa ilalim nito ay isang pintuang gawa sa kahoy na tila lumilitaw mula sa lupa. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero tila ang pintuan ay nag-aanyaya sa amin na pasukin ito. Dio, ito na yata ang sagot, sabi ni Aira, ang kanyang boses puno ng pag-asa. Habang nakatayo kami sa harap ng pintuan, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Sa likod ng pintuan, isang bagong mundo ang naghihintay. Isang mundo na puno ng hiwaga at pag-asa. At sa sandaling iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.